Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang ano, sino nga ba ang dapat nating sisihin na naging presidente sa ating bansa dahil nga sa paglaganap ng pugo dito sa ating bansa at sinasabi nga na pugad ng kriminalidad. Yun ang ano, nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino ay may pugo na rin mga kababayan ha, pero illegal pa itong mga ito. Pero nga nakakapasok itong mga insik na ito dahil sa tinatawag nila na pastillas gang. Sila yung mga nagbabayad doon sa Bureau of Immigration para makalusot nga itong mga insik na ito. At nung pumalit na yung administrasyong Duterte, binigyan ito ng kaukulang permit ang pugo na ito para nga makapag-operate na sila. Dahil nga ayon sa administrasyong Duterte, kikita ng malaki itong pamahalaang Duterte sa pamamagitan ng buwis ng pugo. Tapos pumalit na itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito na ngayon mga kababayan, mas lalong dumami pa itong pugo na ito at mas dumami pa yung mga illegal. Yun na nga, sunod-sunod na yung pagsalakay sa pugo na ito. At yun na nga yung pinakamalaki itong Bamban. Tapos mas malaki pa itong Purak. At ayun kay Sir Ted Pailon, bakit itong PAGCOR na ito ay ayaw nilang ipatigil itong pugo na ito, kahit alam na nila na napakaraming krimen ang nangyayari dyan sa loob ng pugo na yan. Sa tingin nyo mga kababayan, sino nga ba ang dapat sisihin sa tatlong presidente na yan? Kayo na lang din yung bahalang humusga. At yun na nga mga kababayan, mas magandang pakinggan natin itong si Sir Ted Pailon dahil nga napakagaling nito mga kababayan Ito yung isa sa mga hinahangaan natin na broadcaster. Napakagaling talaga nito. Sabi nga ng iba, bakit ayaw magsenador nito? Napakagaling nitong si Sir Ted Pailon. Yun ang wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Noong pong taong 2020, nabulgar ang anomalya sa loob ng Bureau of Immigration at ito'y binansagang pastillas scheme. Ibinulgar ni Immigration Officer Alison Tiong ang modus kung saan binabalot ng puting papel ang perang ipinagsusuhol sa mga sangkot na immigration officer sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Para nga sa mga papasok at lalabas na mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese na sangkot sa mga illegal na aktibidad. Partikular ang pagkakasangkot sa mga krimen bunga ng operasyon ng POGO. POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Sa pagpasok po ng pamahalaang Duterte, nagsimula ang regulasyon para sa POGO operation sa bansa. Sinasabing bago pa man daw pumasok ang Duterte administration, meron ng operasyon ng POGO. Datapwat, illegal. Ang POGO ay pagsusugal gamit ang internet. Sa halip na magpunta ng personal sa pasugalan ang manunugal, sa pamamagitan po ng internet connection, ang manunugal ay maaari nang tumaya sa iba't ibang uri ng sugal kahit nasaan man siyang panig ng mundo. Kaya ito tinatawag na offshore gaming. Ang regulatory body sa offshore gaming ay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang PAGCOR ang siyang nagbibigay ng lisensya sa operasyon ng POGO. Pero may mahabang listahan po ng mga requirements ang PAGCOR bago nito bigyan ng lisensya ang isang POGO applicant. Kasama nga sa listahan na ito ang pagpayag ng lokal na pamahalaan kung saan ang magiging operasyon nga ng aplikante. Sa regulasyon ng PAGCOR, ipinagbabawal sa alinmang POGO na payagang magsugal ang sinumang Pilipino nasaan man siya sa mundo. Hindi rin po maaaring payagan ng POGO ang sinumang dayuhan na magsugal, anuman ang kanyang nasyonalidad, kapag siya ay nasa Pilipinas. Oktubre po, nung nakaraang taon, binago na ng PAGCOR ang tawag sa POGO.
Ito ngayon ay Internet Gaming Licenses o IGL. Ikinatwiran po ng PAGCOR ang naging napakasamang imahe ng Pogo sa kanilang pagpapalit ng tawag sa uri ng sugal na ito. Mabubura ba sa pagpapalit ng pangalan ang mga kasamaang nalalantad sa operasyon ng Pogo? Legal man o illegal? Sa inilabas pong committee report ni Senator Risa Ontiveros matapos ang naging mga pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na kanya pinamumunuan, tinukoy dito ang sinasabing social cost o sakit sa lipunan na ibinibigay ng Pogo industry sa bansa. Napatunayan umano sa mga pagdinig na matibay ang mga ebidensya na naging kakambal sa paglaganap ng industriya ng Pogo ang talamak na prostitusyon at human trafficking. Ang sindikato ng iligal na pagpapapasok sa bansa ng mga Chinese national ay nagkamal umano ng bilyon-bilyong pisong kickback. Ang mga problema umano sa ating lipunan na nililikha ng Pogo ay lubusang mas mabigat kumpara sa benepisyong maaaring mapakinabangan sa likod ng operasyon ng uri ng sugal na ito. Panahon na umano para pag-aralang mabuti ng pamahalaan ang mga polisiya sa pagpayag sa operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Mula po 2020 o sa panahon na nabulgar ang Pastilla Scheme, padami ang mga kasong kriminal na kinasasangkutan ng mga Pogo workers na karamihan ay mga dayuhan na pawang Chinese. Ito ang tuwiran pong sinasabi noong paman ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management. Sa kalagitnaan pa lang ng 2023, higit 4,000 tao na ang naging biktima ng mga krimeng may kaugnayan sa Pogo. Enero 26, 2022, nang ilabas po ang naturang committee report. Datapwat, noong pong Setyembre ng 2021, na isabatas ang Republic Act 11590 o an Act Taxing Pogos. Inilatag ng batas ang iba't ibang mga buwis at bayarin ng mga Pogo. Sa pagsasabatas ng RA 11590, inasahan ng gobyerno noon na makakakolekta ang pamahalaan ng 28.7 billion pesos sa taong 2021 at 32 billion pesos naman na umano'y kikitain ng gobyerno pagsapit ng taong 2022. Subalit, ang actual na buwis na nakolekta mula sa Pogo noong taong 2021 ay 3.9 billion pesos lamang. Habang sa taong 2022 ay 8.8 billion pesos lamang. Ito'y malayo sa inaasahan ng Finance Department noong panahon na kanilang isinusulong ang pagdadagdag ng buwis sa Philippine offshore gaming operators. Sa naging pagdinig po ng House Committee on Games and Amusement noong Disyembre ng nagdaang taon, inihayag ni NEDA Assistant Secretary Sara Daway Ducanes na sadyang mas mabigat ang problemang ibinibigay ng Pogo sa Pilipinas at hindi ito mapapawi sa halos baliwalang kontribusyon ng sugal na ito sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. 0.2% lamang ang naiambag nito sa ating gross domestic product. Dagdag pa ni Daway Ducanes,
Kung papayagan po ng gobyerno ang pagpapatuloy ng pogo sa Pilipinas, nanganganib na malagay ang bansa sa blacklist ng China bilang tourist destination para sa kanilang mga mamamayan. At kapag nangyari yun, mas malaki ang mawawala sa ating ekonomiya. Maging si dating Finance Secretary Benjamin Diokno ay sumang-ayon na ipagbawal na ang pogo sa Pilipinas. Ito'y sinuportahan na rin ngayon ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. At kung sakali man daw, no objections daw dito ang kasalukuyang Finance Secretary na si Ralph Recto. Habang padami ng padami sa ngayon ang mga mambabatas at mga sektor na nananawagan na panahon na para tuluyang ipagbawal ang pogo sa bansa. Ngunit mariin ang pagtutol dito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa panukala ng ipagbawal na po ng lubos ang alinmang operasyon ng pogo. 5 bilyong piso daw kasi ang kinita ng PAGCOR mula sa pogo noong nagdaang taon. Nananawagan ang PAGCOR sa publiko na huwag daw palabasing masama o mga demonyo ang mga legal at rehistradong pogo dahil binabantayan daw naman sila ng PAGCOR. Ibahin daw natin ang legal sa illegal. Sa kasalukuyan, 46 ang pogo na may lisensya mula sa PAGCOR. Kung totoo ngang nagbabantay ang PAGCOR sa operasyon ng mga pogo na kanila pong binibigyan ng mga lisensya, bakit patuloy pong nakakadiskubre ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng mga pogo hub na may mga torture chamber, prostitution din, scam hub operation, mga sangkaterbang SIM cards na ginagamit panloko ng publiko, human trafficking, kidnap victims, at maging escape tunnel? Pansinin ninyo, ugaling-ugali ng PAGCOR na sa tuwing may sinasalakay ang PAOK at nabubulgar ang mga karumal-dumal na gawain sa mga pogo hub, mabilis na sinasabi ng PAGCOR na ang mga lisensya ng mga pogo hub na ito ay pinawalang bisa na ng ahensya. Nakapanayam namin si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Si Yusek Cruz ang pinuno ng ahensyang punong abala sa pagsawata sa operasyon ng mga pogo hub na pugad ng kriminalidad. Sinabi po ni Yusek Gilbert Cruz na kasama sa kanilang mga sinalakay na pogo hub ay pawang may mga lisensya mula sa PAGCOR. Ito ang bahagi ng aming panayam. So sa mga narinig nyo itong 8 o 9, ilan po dito ang may active license from PAGCOR? Gaya po ng inyo nabanggit natin sa aking panayam, yung sa Pasay ay meron pong lisensya. Tama ho ba? Ilan po ang may active license from PAGCOR? Siguro po yung mga active po may mga 3 po. Tapos karamihan po puro temporary license yung nakikita po namin. Okay, so yung po talaga mga 3 kaninyo o 4? Opo, mga ganun lang po. Tapos yung iba po talaga wala. Okay. So nangangahulugan po Yusek Gilbert, just to put things in perspective, na bagamat meron silang lisensya from PAGCOR dahil po sa mga informasyon na inyo po nakukuha, sinasalakay nyo, at doon nadidiscover nyo na meron po talagang illegal na ginagawa yung PAGCOR licensee. Tama po yun, Marcel. Kasi every time po na whether they are licensed or not,
May may mga nakikita kaming yung libo-libo, daan-daang SIM cards, yung pre-registered SIM card. May mga computers po na ginagamit sa scamming, cellphones, may mga manual po in Chinese character na ginagamit naman po sa mga lab scams. At every time na may nire-raid po kaming mga Pogo hubs, whether illegal o legal, meron pong wanted persons na nakaipit. Minsan 6, minsan 9, minsan 11. So, marami po. May even illegal drugs, nakakakuha rin po tayo, Manong Ted. So, sa ngayon po, kumbaga, nangangahulugan na hindi ibig sabihin na pag-core licensee, nakakasiguro na po tayo na sumusunod sa batas ang mga Pogo hubs. Pwede po natin sabihin yan, Manong Ted. Kasi yan po yung experience natin. Yung iba po may lisensya, but yun nga may mga torture chamber pa, may mga torture equipment pa, may mga torture rooms tayong nakikita sa loob. Yan po ang tinig ni Yusek Gilbert Cruz ng PAOK sa aming naging panayam. Ang ginawang pagsalakay po ng PAOK sa Zun Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac, na nauna nga pong binigyan ng provisional license ng PAGCOR ay naglantad sa katotohanan na maaari ngang maging kasangkapan ng uri ng pasugalan na ito ang isang lokal na pamahalaan. At habang hindi pa natatapos ang kwento sa katauhan ng ngayon ay kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alex Guo, nabubunyag naman ngayon ang paglalabada sa perang galing sa masama. Money laundering. Isa ito sa mga lumalabas na pangyayari sa pagtatayo ng 10 ektaryang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Samantala, nagiging saksi tayong lahat ngayon kung ilang araw at kung gaano karaming mga pulis at tauhan ng gobyerno ang kinakailangan para mapasok ang loob ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sa lawak ng lugar hanggang ngayon, hindi pa tapos ang operasyon. Matapat pong naikwento sa atin ni Yusek Gilbert Cruz ang kanila pong karanasan na sa loob ng 4 na buwan na pagbabantay, paghahanda hanggang sa pagsalakay sa isang Pogo Hub lamang at pagpapauwi sa mga dayuhang nahuhuli, umabot ng 30 to 35 million pesos ang nagastos ng gobyerno. Malaki po yung yung kailangan po talaga, Kasi kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, Manong Ted, nasa 300 plus pa po yung imo-monitor natin. And isang Pogo Hub kasi, Manong Ted, like ito, we're looking at mga 46 buildings. Tapos marami pong mga nahuhuli. Ito ho, pag nahuli mo, pakakainin mo po ito. Hindi mo pwedeng pakainin ito. And then, magme-maintain ka po ng isang kulungan. Hindi na ho kalalaki yung kulungan natin. Tapos po, pag na-hospital po ito, kailangan pa-hospital mo po. Tapos, Manong Ted, yung deportation po nito, tayo sumasagot. Ipapasahe po nila. Tapos, ang mabigat pa rito, Manong Ted, lately lang po, every time po na nagpapadeport kami, meron pong mga dumadating na nanay tsaka anak. Kasi may mga naging girlfriend kasi yung mga Pogo workers na ito. Siyempre, pag pinadeport mo po, Manong Ted, yung tatay, naghahabol po yung nanay tsaka yung anak. So ngayon may mga mine-maintain po tayo at inaalagaan ng mga bata. At pag nagkakasakit at walang panggatas o walang pang diapers, atin po lumalapit para po humingi ng tulong. At ngayon po sinasabi ng PAOK na hindi pa ito ang huli. Dahil nga sa kanilang pagtansya, meron pang 300 illegal na Pogo ang kanilang minamatyagan. Kung tutuusin, hindi na po kakailanganin pa ng batas sa pagbabawal ng Pogo sa Pilipinas. May kapangyarihan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos ang agarang pagbabawal nito. Pero ano nga ba ang matimbang? Ang 5 bilyong pisong kinikita ng PAGCOR sa isang taon mula sa Pogo? Ang 8
bilyong pisong buwis sa national government? Ang mas malaking kinikita mula sa POGO workers ng mga may paupahang bahay at condominium? Ang trabahong umano'y ibinibigay ng POGO sa higit kumulang 24,000 na dami ng mga Pilipino? O ang hindi natin masukat na kriminalidad, sakit ng ulo, problema, masamang imahe, at kahihiyan ng bansa at perwisyo sa bayan na ibinibigay ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ano po sa palagay ninyo? Yun na nga bakit kaya itong PAGCOR na ito ay hindi kayang itigil itong pugo na ito? O taga PAGCOR, baka may kumita dyan yung mga official ng PAGCOR dyan. Baka naman mas malaki pa yung inyong kinikita kaysa nakulikta ninyo na buhis galing dyan sa pugo na yan. Kayo lang yung bahalang umusga, no? At yun na nga, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang ako kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Grabe itong PAGCOR na ito Sila pala yung ayaw itigil itong pugo na ito. Dapat si Pangulong Marcos ay magdesisyon na kung talagang gusto niyang itigil itong pugo na ito para nga maibsa naman itong kriminalidad na nangyari dyan sa loob ng pugo. Yun na nga shout out kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. At sa lahat-lahat na lang kay Idisa Borby. At basahin ko lang hindi ko makita masyado kasi nagdadrive tayo Shout out na rin kay Elizabeth Lignis. Shout out kay Candido Samson. At kay Merna Cross. Yun na nga hanggang dito lang muna. At once again, this is Sundi TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.